Amen. Isa pa hong malakas ng palakpak ng papuri sa ating pong Panginoon na sinasamba at siya pong dahilan kung bakit po tayong lahat ay nandito ngayon pong umagang ito. Alam niyo po, isang natutunan ko po sa buhay kapag uma-attend po ako minsan sa mga birthday party, sa mga gathering, sasabihin ko po sa sarili ko, I decide na mag-e-enjoy ako dito sa party na ito. At alam niyo po, nag-e-enjoy nga ako kapag sinasabi ko po yun. Ganon din po yun ngayong umagang ito. Pag sinabi po natin sa sarili natin ngayong umaga, I will worship the Lord this morning. Pag sinabi mo sa puso mo yun, you will truly worship the Lord ngayong umagang ito. So ready na po ba kayo? Nasabihin niyo po sa sarili ninyo yan, I will worship the Lord this morning. Amen. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po tayo rito sa mga salitang ito. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Lord, sa puso namin, ito po ang aming sinasabi. Sa isip namin, ito po ang aming goal ngayong umaga. At nawa po, Panginoon, ng banal na Espiritu ang magpuspos ng inyong pong presensya sa lugar na ito. Mangusap kayo sa aming puso, isip, at maging sa aming mga tainga, Panginoon, mangusap po kayo. Maituon namin ang kabuuan ng panahon na ito para lamang po sa inyo lamang, Lord God. You're welcome in this place. Take charge, Lord God. Thank you for your presence and your anointing. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maaari na po tayong makaupo. Ano ho ba ang pinagkaiba ng regular sa special? Lagi tayo nakakakita ng ganyan. Kung gusto mong bumili halimbawa ng halo-halo, merong regular na halo-halo, merong special na halo-halo. Ano pinagkaiba ng regular na halo-halo sa special na halo-halo? Ano? Minsan, either may ice cream, o kaya mayroong ube, o kaya mayroong leche plan, di ba? Parehong halo-halo lang yon, nilagyan mo lang sa ibabaw ng ube, naging special na. Nilagyan mo lang sa ibabaw ng ice cream, naging special na. O kaya pag sinabi na, ano pinagkaiba ng special na lugaw sa regular na lugaw? Mayroong minsan itlog lang, di ba? Yung regular na lugaw, plain. Yung special na lugaw, merong itlog. Nilagyan mo lang na itlog, naging special na yung regular. Sa siopaw, ano pinagkaiba ng regular na siopaw doon sa special na siopaw? Tama, pusa. Hanggang ngayon pala may pusa pa rin. Siyempre may special, di ba? Iba talaga kapag regular at saka doon sa special. Ang ibig ko lang po sabihin, konti lang naman talaga ang pinagkaiba ng regular sa special. Di ba? Kung tutusin mo, yung siopaw o yung lugaw na lang, wag na yung siopaw. Yung lugaw na lang na yan, kung tutusin mo, parehong lugaw, parehong luto, parehong perfect, pareho, walang pinagkaiba. Dinagdagan mo lang ng kaunting itlog, naging special na. Halo-halo, dinagdagan mo ng kaunting leche plan, special na. Kaya nga po, yan ang gusto kong pag-aralan natin ngayon pong umagang ito. Kasi ganoon din po tayo mga Kristiyano. Ganoon din po tayong mga tao. Pare-pareho tayong nagdadasal, pare-pareho tayong uma-attend, pare-pareho tayong nagba-Bible study, pare-pareho po tayong nandirito ngayon. Pero, are you regular? Or are you special? Paano naging special yung pagka-attend mo ngayon o yung pakikinig mo ngayon? Regular lang, pero naging special. Kaya nga po, ang pamagat ng atin pong pag-aaral ngayong umagang ito, seek to be higher. Hindi seek to be special, pero seek to be higher. Kailangan mas mataas kaysa doon sa pangkaraniwan. Kaunting dagdag lang naman, nagiging mas mataas na tayo kaysa sa pangkaraniwan. And I would like to invite you sa 3 John verses 1 to 6. Now, this is a very interesting verse. Pansinin niyo po yung binanggit ko, walang chapter yung binanggit ko. Diba? 3 John verses 1 to 6. Walang chapter. Kasi po, isang chapter lang yung 3 John. Kaya hindi mo sasabihin na 3 John chapter 1. Hindi na, kasi puro verses lang yon. So, meron pong 5 na libro na isinulat si John. Ano ito? Book of John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation. So, 5 po itong sinulat niya ng libro. Sinulat niya po lahat ito habang siya ay matanda na doon po sa pulo ng Patmos. Meron po siya mga tagibilin sa atin kung paano po magiging higher rather than just being regular. The elder, to my dear friend Gaius,
whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Sabi niya, it gave me great joy to have some brothers come and tell about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. At panghuli, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Panghuli ito, verse 5. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are strangers to you. They have told the church about your love. No, mamaya po, isa-isahin po natin yan ang pong laman ng verses na yan. There is a thin line between good and excellent. Sabi natin, meron lang kaunting pagkakaiba ang regular sa special. In the same way, there's also a thin line, manipis lang na linya, yung good at saka yung excellent. Halimbawa, sa Olympics, nakakapanood naman tayo ng Olympics, yung champion, yung first place, at saka yung second place, ano lang pinagkaiba nila? Di ba minsan pinagkaiba nila? Kalahating segundo. Di ba? Kalahating segundo lang pinagkaiba nila. Yung isa, nung lumalangoy na ganoon, naunahan niya lang na i-touch yung pasimano. Yung kamay niya, nandirito, yung kamay ng number 2, nandirito na. Naunahan niya lang na i-touch yung pasimano. Second place na kaagad siya. Konting-konti lang po ang diferensya from being good into being excellent. Konting-konti. Sa Guinness Book of World Records, pag tinignan po ninyo, binibit lang nila yung record. Kunyari, paramihan ng tao, 100 sila, pero naging 101. Itong pangalawa, nabit yung record dahil nadagdagan lamang ng isa. Konting-konting effort lang po mga kapatid. Konting-konting dagdag lang po. It's easy to be ordinary. Pero konting effort lang pala, we become excellent. It's easy to be regular, pero konting effort lang pala, we become special. At yun po yung gusto kong hamon na gawin sa ating lahat ngayon pong umagang ito. Do not be just a regular Christian. Do not be just an ordinary Christian. Do not be just a good Christian. Be an excellent follower of Jesus. Hindi mo kailangan putulin ang kamay mo, hindi mo kailangan na magpatihulog, o hindi mo kailangan magtumbling-tumbling. Kailangan lamang na magdagdag ng extra effort sa ginagawa natin ngayon. Diba? Halimbawa, for example, umaattend tayo dito ngayon, extra effort, mas nakinig ka. Naging from a regular listener, naging mas mas excellent ka na. Dati, nakikinig ka lang, pero ngayon mas nakikinig ka, take notes ka pa. Nadagdagan pa ngayon. Tapos yung take notes mo na yun, tinuro mo pa sa iba, nadagdagan pa ngayon. Kaunting effort mga kapatid, and then we will become higher than who we are and what we are right now. Hindi lamang naman po yan. Kaya nga sabi natin, seek to be higher. Kaya nga yung title natin. Hindi lamang naman po sa pagiging Christian yan. Sa trabaho, you can become a normal, regular employee or you can become an excellent employee. How do you do that? Simple lang. Ang deadline, Friday. I-submit mo kung ano man yan, Huwebes ng gabi. Kaunting oras lang. Yung deadline Friday, sinabit mo, Huwebes ng gabi, kaunting minuto na lang yan. Naging special ka na. Nakilala ka na ng boss mo. Ang alam niya, hindi ka nagsasubmit on deadline. Nagsasubmit ka a day before deadline. Hiningan ka, magbigay ka nga ng tatlong example, halimbawa. Ang binigay mo, 4 na example. Nagbigay ka lang ng extra additional 1 effort. Yung 3, normal ka lang kung 3. Pero dahil ginawa mong 4, naging special ka na. Naging extraordinary ka na. Naging excellent ka na. Dinagdagan mo lang ng kaunti. Dinagdagan mo lamang ng isa. Napakalaking bagay po niyan. Pagpasok sa trabaho, anong oras ang trabaho? 8 a.m. to 5 p.m. Dumating ka, 7:55. Iba ka na kaagad. Ang nakalagay lagi dun sa time card mo, laging 7 yung nasa unahan, hindi 8. Di ba? Pag tinignan ng HR, yung HR nakita niya puro 8, 8, 8. Wala lang yun. Pero pag nakita niya puro 7 yung nasa unahan, 7:55. Although 55 na yun, pero puro 7 yung nakikita ng HR. Excellent ka na kaagad. Tapos lalabas ka, instead of 5 p.m., lumalabas ka 5:10 p.m. Yun pa lang. Makikita ka na kaagad ng boss mo. Makikita ka na kaagad ng mga nagbabantay kung ikaw ay normal at kung ikaw ay may extra effort. Doon pa lang, naiiba po kaagad ang atin po mga ginagawa dahil we become
extraordinary. We become excellent dahil doon pa lang. Minsan po, meron po akong pinuntahan na ibang bansa at nung pinadalan po ako nila ng mga documents para po i-apply ko for visa, sabi po nila sa akin, Pastor Joe, dadagdagan na namin yung mga documents dahil yung mga ini-invite namin na pastor dito, hindi na-approve. Siguro, hindi namin alam kung bakit hindi na-approve. So, we're hoping na sana ay ma-approve ka. So, nung ako po ang unang hiningi ko po sa kanila, chinek ko, ano ba yung mga pinapadala nyo dati? Pinakita nila sa akin, pinapadala nila. Sabi ko, kulang kayo ng travel insurance. Bigyan niyo ako ng travel insurance. Binigyan nila ako ng travel insurance. So, additional yun, travel insurance lang. Pagdating ko po sa immigration, doon sa airport, naglabas po ako ng clear book na ganito. At pagbukas po ng clear book, nakalagay dyan lahat ng requirements ko, isa-isa. Andito yung form, nandito yung mga... Andito isa-isa yung mga requirements. Alam niyo po, sabi sa akin nung officer, nung immigration officer, this is very orderly. Sabi niya ganon. This is very easy to read. In-approve ka agad ako. Simple lang, gumamit ka lang ng clear book. Kasi iba ang gamit-gamit pagdating sa immigration, brown envelope. Pag sinabi, nasan yung letter of recommendation mo, sandali lang ho. Ay, mali. Ay, mali. Naiinis yung consul. Samantalang nung nakita niya lang, ito yung kailangan. Ano yung kailangan mo? Ito, page 3. Ito naman, page 5. Tapos yung usapan, natuwa po ko siya because of that. Very, very simple effort. Counting dagdag. Counting tweak. From a regular, normal person, you become excellent. You become extraordinary. Kaya nga po sabi natin, seek to be higher. Huwag kang papayag na yun lang yun. Na eto na yun. Huwag kang papayag po na ganon. Sa negosyo, yung mga nagbi-business dito. Alam niyo ho ba, ako bilang customer, ang isa po sa pinaka-ayaw ko, pag tumatawag po ako sa negosyo, palagay ko ayaw niya rin ito, tawag ka ng tawag, walang sumasagot. Di ba? Ring na ring, walang sumasagot. Tatawag ka na lang mamaya. Wala na naman sumasagot. Nakatatlong tawag ka na. Sasagutin sa ika-10 na ring. Siya sasagutin. Parang napakasimpleng bagay. Meron ka naman tagasagot ng telepono. Sabihan mo yung tagasagot mo ng telepono, kailangan hindi lalampas ng 2 ring o hindi lalampas ng 3 ring. Kailangan meron ka agad pipick up ng phone na yan. Very excellent business practice. Napakasimpleng bagay. Hindi lang ho kailangan pag-isipan, di ba? Pero hindi ho ginagawa ng mga business owners. Pag pumila po kayo minsan sa drive-thru, o maski sa hindi sa drive-thru, maski sa counter ng mga fast food, napansin niyo ho ba? Pag kayo po ay nakapila na ng mga 2 minutes, 3 minutes, ano nangyayari? Meron lumalabas galing sa kitchen, may daladalang order, kukunin yung order nyo, di ba? Hindi niya kukunin itong mga nasa unahan, pupunta sa likuran. Sir, ano po order nyo? Ma'am, ano po order nyo? I-advance order nila kayo kaagad. Kasi gusto nila ipakita sa inyo na nakikita nila kayo that they care. Na hindi yung wala silang pakialam, kahit pumila kayo dyan, bababa kaagad sila, kukunin yung order po natin. Regardless, kung pagdating natin doon sa counter, uulitin na naman yung order mo. Okay lang yun, no? Pero napansin mo, naramdaman mo, importante ka. They cared for you. Napaka-importante po niyan. Sa negosyo, sa trabaho, maski sa bahay. Paano nagiging higher yung mga bahay natin? Normal lang yung bahay natin, pero paano na-upgrade yung bahay natin? Minsan po, may mga bahay, pag binuksan mo yung pinto, pagbukas, kala mo horror film sa bahay nila. Kaunting patak lang yan. WD-40 lang yan. Spray. Kaunti lang yan. Meron mga gate. No, bago buksan yung gate ng bahay nila, talaga naman 2 kamay. Nagkamasel ka na para lang hilahin yung gate. Kaunting spray lang yan, kapatid. From normal, ordinary, you become excellent. Dahil nag-spray ka lang, then tigwa 150 pesos na WD-40. O kahit kumuha ka ng mantikang niluto na, pinaggamitan na, buhos mo nun. Napakaliit na bagay, di ba? Simple effort. You become higher. Dahil lamang po doon sa napaka-simple na effort po na yan. Minsan yung mga bubong natin, ganito kalaki. Pero di ba minsan isang butas lang, naiirita ka na, tumutulo yung butas. Pag umuulan, tumutulo. Ano gagawin natin? Kukuha tayo ng tabo. Kukuha tayo ng palanggana.
ba't di mo lang tapalan? Di ba, pag hindi umuulan, umakyat ka dyan, kahit bubble gum, tapal mo dyan. Di ba? Hindi na tutulo-tulo yan. Extra effort. Yung pong iba talaga nilagyan ng tabo. Susunod na ulan, dalawa na yung tulo, dalawa na yung tabo. At sa halip na bumili ng pantapal, bulkasil, bibili ng tabo. Additional tabo. No, na inaasahan niya. Kita niyo po yun? Konting effort, konting dagdag na trabaho, konting push. From ordinary, you become special. Diba? From normal, you become excellent. Dahil lamang po sa konting push na ito. Maraming mga bahay, may nagsasabi, hindi ako nakatulog eh. Bakit? Kasi yung gripo namin, patak ng patak. Tuk, tuk, tuk. Bakit hindi mo ayusin? Di ba? Ang gagawin mo lang naman, hihigpitan mo yung tornilyo para sa gasket. Hihigpitan mo lang. Bakit di mo magawa? Napuyat ka na, nangayayat ka na, nagka-eyebags ka na. Dahil lang doon sa tuk, tuk. No? Sometimes, something is wrong with us. Minsan ang laki ng mga sapak sa isip natin. Minsan ang laki ng kapalpakan po natin sa buhay. Yung po mga simpleng mga bagay, pinapabayaan natin. Tulo ng bubong, yung bintana sa inyo na hindi mabuksan-buksan, 10 taon na. Hinayaan lang na hindi mabuksan sa loob ng 10 taon. Samantalang kaunting pukpok, kaunting spray, kaunting effort, magiging maayos na po lahat. Sayang, di ba? Sayang. Alam niyo po, sa bahay namin, ang mapapansin niyo po pag nagpunta kayo sa bahay namin, mahilig po ako sa mga solar. Ang isang reason kaya mahilig ako sa ganoon, kasi po dun sa isang part ng bahay natin, pagpalagay na yung garahe, halimbawa. Minsan po, gabi na, bubuksan mo yung ilaw sa garahe, gabi na buksan mo yung ilaw. Tapos, kinabukasan, papatayin mo yung ilaw. Minsan po, sa umaga, maliwanag na, hindi mo napansin, bukas pa pala yung ilaw. So, naiwan mong bukas yung buong garahe, yung buong ilaw, hanggang gabi, bubuksan mo na uli, ay, naiwan ko pala. Maliwanag pa. Sayang. So, nagkabit po ako ng solar, yung pong solar panel, ng solar na ilaw, hindi ko na kailangan buksan, hindi ko na kailangan patayin. Pagka dumilim na, bumubukas siya ng kusa. Kapag ka maliwanag na, namamatay siya ng kusa. Mas mahal nga lang, actually, inisip ko, magkano ba bili ko rito? Halimbawa, pagpalagay na 1,000 yung solar. Magkano natipid ko sa kuryente? Kung itong ilaw na to, 4 watts, 5 watts, natipid ko yung kuryente, siguro mga 10 years bago ko mabawi itong solar na ito. Pero yung stress kasi, hindi mo na siya dinagdag sa iniisip mo, bubuksan, papatayin, bubuksan, papatayin. Yun ang priceless. Hindi mo na inisip kung ano pa yung mga idadagdag mo sa kanya. So, do something. Magawa po tayo ng ano. Alam niyo po, may nabili po ako online. Kwento ko lang. May nabili po ako online kasi po minsan yung pintuan, naiiwan ninyo yung susi. Diba? Hindi kayo makapasok, kakit kayo ng bintana, magsisira kayo ng jealousy para lang makapasok. Nakabili po kami ng doorknob na yung thumb mo, pag hawak mo dun sa doorknob na yon, babasahin na yung thumb mo, mag-a-unlock na siya. Diba? Ang mura. 1,000 pesos. Hindi mo na kailangan mag-isip kung may susi o wala. Ang isipin mo na lang kung may baterya o wala. Dahil mami, hindi ka rin makapasok, wala ng baterya. Diba? So, extra effort lang po, mga kapatid. From good, we become excellent. So, bilang mga Christian, example lang po yung binanggit natin. Pero bilang mga Christian, which area should we seek to be higher? Ano yung mga lugar na tayo bilang mga Kristiyano dapat nag-extra effort po tayo? 3 John verse 1 and verse 2. Basahin po natin ulit itong verse na ito. The elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth, dear friend, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Sabi niya, kapatid, kaibigan, panalangin ko na meron kang mabuting kalusugan. Sabi niya ganon. Lahat nawa ay maayos sa iyo, malusog ang iyong kalusugan, malusog ang iyong pangatawan, even as your soul is getting along well. Meron siyang dalawang binanggit dito. At sabi niya, maganda na ang iyong katawan ay malusog. Yan ang prayer ko sa iyo. Pero sana, yung kaluluwa mo, malusog din. Maganda po, na maganda yung gusto niya mangyari. Yan naman ang prayer natin, good health.
Pero ang goal niya, hindi lamang good health physically, kundi good health spiritually as well. Pero seek to be higher, maganda maging malusog physically. Seek to be higher physically. No, tulad na sinabi ni John, improve your health. Kamusta po ba tayo? How is your health? Alam niyo po ba, isang natutunan ko sa mundong ito, nito po nakaraan, alam niyo naman po, namatay ang tatay ko, nito nakaraang linggo. Nung si daddy ko po ay may sakit, ang lagi po niya sinasabi, gusto kong gumaling, magmi-mission pa ako. Gusto kong gumaling, meron pang kailangan makarinig ng Word of God. Gusto kong gumaling, marami pa akong gustong gawin para sa Panginoon. Alam niyo po natutunan ko, hindi ka magagamit ng Diyos kung patay ka. Hindi ka magagamit ng Diyos kung baldado ka. Well, magagamit ka rin, pero hindi ka magagamit to the full kung ikaw ay maraming mga sakit. Kung ikaw ay maraming ganto't ganyan. Meron po akong gustong invitein sana na speaker dito sa atin. Invite natin as guest speaker. Hindi ko magawa. Kasi po yung isang kakilala ko, in-invite siya na guest speaker. Tapos po mga a day before, nagsabi siya na, hindi ako makakarating kasi masama pakiramdam ko. Sakitin. Natakot tuloy ako na, nako baka mamaya pag invite natin, akala natin nandiyan dyan, biglang magpapasabi, sorry, hindi ako makakarating. Meron ako sakit. So alagaan po natin ang ating mga kalusugan. Alam niyo po ba si Moses, nung tinawag siya ng Panginoon para i-lead ang mga Israelita, alam niyo ba kung ilang taon siya? 80. May 80 ho ba rito sa atin? Sa tingin ko wala si nanay 80. Ayan, baka tawagin kayo ng Panginoon para mag-lead ng youth. Hindi, totoo po. 80 years old si Moses. Tinawag ng Panginoon. At ano namatay si Moses? 120 years old nung mamatay si Moses. Kasi po, nung 80 na siya, alam niyo mo ginagawa ni Moses? Siya po ay nagtatrabaho, nagpapastol, siya po ay nag-exercise, siya po ay naniniwala ako, yung diet niya is maganda. Kaya umabot po siya ng ganong edad. Marami po sa atin gustong gamitin ng Panginoon, kaya lang, paano kapag gagamitin ng Panginoon? Ang taas-taas ng kolesterol mo. Paano kapag gagamitin ng Panginoon? Yung uric mo, hindi ka makalakad. Dahil sa uric acid mo na yan, ang taas-taas. Pero gusto kang gamitin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, alam niyo po, sa history, ang daming mga matatanda na nung umasenso. Kilala niyo po kung sino founder ng Kentucky Fried Chicken? Si Colonel Sanders. Alam niyo, ilang taon na siya nung itinatag niya ang Kentucky Fried Chicken? 65 years old. 65. Doon pala nagsimula ang kanyang Kentucky Fried Chicken at hanggang ngayon, actually hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon, pero nagpatuloy, naging international brand dahil kahit nagsimula siya ng matanda na. At isa pa po, baka kilala niyo si Mark Peter Rosé. Kilala niyo ba siya? Siya yung actually kilala natin siya. Roget ang basa natin sa kanya. Roget Thesaurus. Pero ang basa daw sa kanya, chinek ko sa Google kahapon, Roger ang basa sa kanya. So si Mark Peter Roger, sinulat niya yung Thesaurus, 73 years old nang sinulat niya. So hindi pa huli ang lahat. Kung ano pong edad natin, kung gusto natin, magagamit pa tayo ng Panginoon, pero improve your health. Improve your health, isa po yan sa natutunan ko. Ito po mga panahon na ito. Mas magagamit tayo ng Diyos kung tayo po ay malusog. Check your sugar. Isa po sa natutunan ko yan. Alam niyo po ba kung ilang sugar lang ang dapat na kinakain ng isang average na tao sa isang araw? 4 na kutsarang sugar. 50 grams of sugar. Yan lang dapat ang ating sugar content sa isang buong araw. 4 na kutsara. Pag uminom po kayo ng Coca-Cola, 5 kutsara na kaagad yun. Isang baso pa lang, 5 kutsara na kaagad yun. Kumakain ka pa ng donut habang umiinom ka ng Coca-Cola. Doble-doble, over. Yan po ang inaabot natin. Kaya po maraming Pilipino, siguro 50% ng mga Pilipino, diabetic. Ang lakas mo pang kumain ng kanin. May extra rice ka pa. Tapos ang merienda mo pa, mga tinapay na ng white bread. Ako, talaga naman. Tapos gusto natin, tayo ay maging healthy. Alam niyo yung pagkain, malaking bagay po talaga yan. We need to be healthy sa pagkain natin. Salty foods. Chichirya. Minsan po kami ni Mrs., magkano kaya nagagastos natin sa chichirya sa loob ng isang buwan? Naisip niyo ba yan? Pag nag-grocery kayo, magkano? Alam niyo po, kami pala nakakamahigit 2,000 piso hanggang 3,000 pesos sa chichirya.
sa loob ng isang buwan. Tapos gusto mo healthy ka. O kaya masakit yung balakang, kaya masakit yung likod. Kasi merong kasabihan, a minute in the lips, forever in the hips. Merong ganong kasabihan. So kung mahilig ka sa chichirya, sasakit lahat yan. No, magkakaroon ka ng kidney problem, magkakaroon ka ng liver problem, magkakaroon ka ng bladder problem. Ayun may mga stones, gallstone, kidney stones, at kung ano stones, may hilig sa chichirya. May hilig sa maalat. Kapag-ingatan po natin yan, hindi yan dapat na nagiging part ng diet po natin. Kaya nga ang tawag dyan, junk food. Junk! Ano Tagalog ng junk? Basura! Yung kinakain po natin. Napakasarap na basura naman talaga yan. ang hirap naman talagang labanan. Napakasarap na. Sa lahat ng basurang kinain ko, yan ang pinakamasarap talaga. At minsan naman po, maski hindi na junk food maski hindi chichirye, alam niyo po, MSG, monosodium glutamate. Minsan meron po akong kinain, sabi ko, uy, ang sarap nito Sabi ko, may betchin ba to? Sabi ko, uy, hindi ako naglalagay ng betchin Sabi sa akin, hindi ako naglalagay ng betchin. Ano nilagay mo rito? Magic sarap. Betchin din yun. Sabi ko sa akin, betchin din yun. Hindi betchin yun. Betchin din yun. Tignan mo likod ng magic sarap kung sino gumawa. Ajinomoto ang gumawa. So, wag mo nating palusutin mga sarili natin. No? Bawasan nyo yung magic sarap. Bawasan niyo yung mga seasoning. No? Importante po yan sa magandang katawan natin. At iwasan din po natin yung mga fatty foods. Yan, given na yan. Mga mamantika, fatty foods, balat ng manok, yung mga pinrito, bawasan po natin yan. Alam niyo ho ba, kung bakit yung mga mahihilig sa fatty foods ay madaling atakihin sa puso? Madaling kunin ni Lord? Alam niyo kung bakit? Kasi po, sabi sa Bible, maniwala kayo o hindi, sabi sa Bible, ang lahat ng taba ay kay Yahweh. Hindi lahat ng mataba, ha? Lahat ng taba kay Yahweh. Ayaw niyo maniwala. Leviticus 3:16. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. O yan. So, ang dami mong taba. Di ba? So, napupunta kay, sabi ni Yahweh, uy, sabi niya, uy, mahilig sa taba. Akin yan. So, bawas-bawas po tayo dyan sa mga manti-mantika na yan. Nakikita mo na nga pag kumakain ka ng bulalo, ganun kakapal. Pag lumamig, ganun kakapal yung mantika, kakain ka pa rin. Di ba? Tanggalin mo yung mantika. Okay lang yan. Bawas-bawas tayo. Hindi rin naman, masama rin naman na wala. Dapat meron din konting mantika, konting salt, konting sugar, pero yung regular daily allowance na tinatawag, di ba? Yung RENI na tinatawag. Dapat yun lang po yung limit na kinakain po natin. So, improve your health. Hindi mo masama yan. Maganda po yan. Kaya nga po kahapon, nakakatuwa kahapon, di ba, meron tayong mini-Olympics. Kasi marami po sa atin matagal na hindi pinapawisan. Kahapon na lang nakatikim ng pawis. Kaya maganda yan, ginagawa natin ng mas madalas yan. Dahil dapat po talaga balanse. Kapag hindi mo ipinawis, nagiging taba. Kaya pagka naging taba, bibigat na. At pag bumigat na, kay Yahweh ka na. So, ipinapawis po yan. Ipinapawis po yan. So, isa ba, another thing that we can improve is our appearance. Maganda yan. Improve your appearance. Huwag kang papayag na pangit ka. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo kung pumapayag siya na pangit siya. Hindi. Di ba? Huwag kang papayag na pangit ka. Be beautiful. Hindi masama na magpaganda kung kaya naman. Ang masama, yung tanghalian ninyo, pinambili mo ng lipstick. Wala tuloy kayong tanghalian. Yun ang masama. Pero kung meron naman kayong sapat, meron naman kayong kakayahan, palagay ko, malaking kasalanan na maging pangit kung meron ka namang kakayahan na ayusin. Ang laking bagay po niyan. Improve your appearance. Sa totoo lang,
Imagine niyo yung isang tao, walang kilay. Di ba? Walang kilay. Uy, may mga taong ganyan. May kilala akong ganyan, walang kilay. Kapag ka nasa bahay. Pero pag nasa church, di ba, pantay. Ang kilay. Pag nasa bahay, walang kilay. So, may mga ganun. Pag walang kilay, di ba, isipin mo, kaunting kilay, ang laki na ng iginanda mo. Di ba? O kaya, kulang ka ng ngipin sa unahan. Di ba? Pag kulang ka ng ngipin sa unahan, kahit na anong ganda mo, pag ngumiti ka, nakakatawa ka. So, dapat, ini-investan mo yan, yung ngipin mo sa unahan na yan. Kahit sa likod, medyo bungal-bungal ka na rito. Pero sa unahan, di ba? Kasama yan sa dapat na improvement natin. Ano ba? Buhok. Kulay ng buhok. Alam niyo po, mga Pilipina, bihira na ako makakita ng Pilipina na walang kulay ang buhok. Tingnan niyo nga, meron ba kayong nakikita rito na walang kulay ang buhok? Bihira na, bihira. At alam niyo, bagay naman. Maganda naman, no? Maganda naman. At pati mga lalaki ngayon, nagpapakulay ng buhok. Pati mga lalaki, nagkukulay, no? Nag-iitim, pero iba may kulay na rin ng buhok. Improve your appearance. Walang masama po doon. At kasi lalo na, sasabihin mo, binebless ka ni Lord. Pero pag nakita ka, gusgusin ka. Pag nakita ka, mukhang kawawa ka. Diba? So improve your health, improve your appearance, improve your skills. Also, dagdagan mo rin yan. Nagdagdag ka ng natuto kang mag-drive. Ang laking bagay niyan. Alam niyo ba, pag marunong ka mag-drive, kaya mong buhayin ng pamilya mo. Marunong ka lang mag-drive, kaya mo nang buhayin ng pamilya mo. Pwede ka nang kumita. Improve your skills. Yung pagluluto, marunong ka magluto. Improve your skills. Improve yourself physically. Hindi yung masama yan. Maganda po yan. Gawin po natin yan. Pero, ang masama, kung puro yun ang ginagawa natin. Naiwan mo na yung espiritu. Di ba? Yun yung sinasabi sa atin dito ni ni John kay Gaius. Balikan natin yung you also have to improve, seek higher spiritually. Hindi lang pwedeng puro physical, dapat pati spiritual. Sabi ni John, I pray that you may enjoy good health even as your soul is getting along well. Balanse. Good health, pero yung soul mo, good health din. Hindi lang physical na nag-i-improve. Dapat pati po yung spiritual po natin nag-i-improve din po. Kasi po sabi sa John 4:4, sabi ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone. Hindi pwedeng tinapay lang, but by every word that comes from the mouth of God. Pantay. Kakain ka ng bread, kakain ka rin ng word of God. Pantay. Hindi po pwede. Ang pangit po nun. Ang ganda-ganda ng katawan mo. Physically, di ba? Ang ganda ng mga muscles mo, ang ganda ng katawan mo, parang ganito. Ayan. Pagkatapos, spiritually, lampayatot ka. Di ba? Spiritually, konting pitik lang ng diablo sa'yo, laglag ka na kaagad. Dapat kung maganda ka outwardly, maganda ka rin inwardly. Kung strong ka outwardly, strong ka din inwardly. Kung mayaman ka outwardly, dapat rich din ang spirito mo inwardly. Dapat po pantay para po hindi lugi, para po balanse ang buhay po natin. Maski naman sa church, di ba? It's good to have a nice church. It is good to have yung lahat ng kailangan natin, kompleto, may sasakyan, may facilities and everything. Pero ang tanong doon, kung maganda nga yung church building, halimbawa, maganda bang worship? Maganda ba ang Word of God? Natututo ka ba? Naihipo ba ang espiritu mo? No, kailangan balanse po yan. Maganda yung equipment, pero maganda ba yung mga singers? Maganda, hindi yung, maganda ba yung, kasi given na yan, maganda yung mga singers natin. Binless tayo ni Lord ng ganyan. Pero ang importante yung kamay ba ng Diyos, nahihipo ka? Kanina po, umaawit tayo. Ganda ng praise and worship natin kanina. Nararamdaman mo na, uy, may Diyos dito. Uy, may espiritu. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, mayroong espiritu dyan na bumabalot sa atin habang nagwo-worship tayo. And that is church. Kahit na nasa garahe ka, kahit nasa ilalim ka ng mangga, kahit nasaan ka, basta yung puso mo, nahipo ng Diyos at nakapagsamba ka sa Panginoon ng tunay, that is church. Yun po yung goal natin. Yung espiritu mo, huwag mong pababayaan. Minsan po, panay-panay ang gastos natin sa mga physical natin, sa mga katawan natin. Sobra-sobrang gastos natin. Binili mo na lahat ng equipment sa gym. Binili mo na lahat ng mga supplements and everything. Pero yun namang ating spiritu.
Eh wala, sinisipa-sipa ng dyablo. Pinaglalaroan lang ng dyablo kasi sobrang hina. Mga kapatid, yung katawan natin, iiwan po natin lahat yan. No, nung huling mensahe nga, sa lamay ng daddy ko, sabi ng isang pastor na nagsalita, lahat ng bagay na nakikita ninyo, iiwan lahat yan. At lahat ng bagay na hindi ninyo nakikita, yan ang dadali natin. So, ano man ang merong hawak ka ngayon, may iiwan yan. Ano yung mga bagay na hindi mo nakikita ngayon? Yung uri ng pagmamahal mo, dadalin mo yan. Yung uri ng paglilingkod mo, dadalin mo yan. Yung pananampalataya mo, dadalin mo yan. Lahat ng hindi mo nakikita, yan ang dadalin mo sa harap ng Diyos pag namatay tayo. So mga kapatid, invest. Invest not only physically or financially, but invest in your spiritual life. Seryosohin mo ang spiritual life mo. Seryosohin mo ang pagka-Kristiyano mo. Tama na yung mga Kristiyano na pa-attend-attend, pakanta-kanta. Tama na yun. Kailangan na natin ng mga Kristiyano ngayon na matitibay. Matatatag ang pananampalataya. Yung pag-ibig sa Diyos malalalim. Kapag nilalabanan ng dyablo, lumalaban sa dyablo. Hindi yung ano ng dyablo, yung konting laban, talo kagad. Kailangan ng Kristiyano bumabangga sa kaaway, sa tulong ng Panginoon. Yan po ang kailangan natin ngayon. So mga kapatid, anong sabi natin? Yung una-una, improve physically, but seek higher. Improve spiritually as well. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na hindi ka nag-i-improve spiritually. Mga kapatid, dito po sa church natin na to, lagi ko po sinasabi, hindi tayo nagpaparami ng members. Nagpaparami po tayo ng disciples. Yan po ang goal natin sa church na to. Kasi pag nagpaparami tayo ng member, tapos hindi naman natin naaalagaan spiritually, kayabangan lang po yun. Iniisip lang natin, pag tinignan nyo kami, pinicturean nyo kami, ang dami namin, wow, kayabangan lang po yun. Lahat po ng dinadala ng Panginoon sa atin sa church na to, meron po tayong tungkulin na alagaan at mag-grow spiritually at maging mga disciples po ang bawat isa. Yan po ang goal po natin dito. So improve yourself spiritually, and let us improve also our church spiritually. Alam niyo po, tuwing nag-worship po tayo tuwing Sunday, alam niyo may hinahanap po ako eh. Although hindi naman nakikita physically, no? Pero alam niyo po, hinahanap ko po talaga. Hinahanap ko po yung mga buong kapatiran natin dito. Kung makasamba sa Diyos, gano'n na lang. Kung makaawit sa Panginoon, gano'n na lang. Kung makapalakpak sa Panginoon, gano'n na lang. No? Alam niyo po yun? Sa totoo lang, bitin ako sa palakpak dito sa church na to. Pag mag-worship, bitin ako sa parang feeling ko yung palakpakan pagka kumakanta, parang 50% lang. Parang tingin ko maitataas pa natin yung worship na yan sa Panginoon. Parang feeling ko kapag umaawit tayo sa Panginoon, yung galing sa puso, ang feeling ko parang yung level niya maitataas pa natin pag sumasamba tayo sa Panginoon. Kasi kaya tayo nandito para sumamba sa Panginoon. Kaya dapat maibuhos na natin lahat sa Panginoon itong worship po natin na ito. Mga kapatid, higher things are not physical. They are spiritual. Seek to be higher. Physically, yes, good. But seek to be higher spiritually. Tuloy po natin. Another area kung saan po tayo dapat maging higher is intellectually. According kay John, it gave me great joy, verses 3 and 4, it gave me great joy to have some brothers come and tell me about your faithfulness to the truth. Faithful daw sa truth ang itong mga taong ito, and how you continue to walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. We need to grow intellectually. Mentally, dapat nag-grow din po tayo. Therefore, keep learning. Magpatuloy po tayo na natututo. Read. Mga tao po ngayon ay may options na Hindi na tayo masyadong masipag, magbasa-basa po ngayon. Nung bata po ako, meron ako nakikita lagi sa dyaryo, read today, lead tomorrow. Kung matanda na kayo, alam na ninyo yung slogan na yan. Read today, lead tomorrow. At totoo po yan. Sa ngayon, keep learning. Kailangan manood ng mga, okay lang naman, manood ka na YouTube. Maraming information na verified doon sa YouTube. And dapat malaman po yung mga general informations, alam naman po natin. Kunyari,
Ano paano ko ba sabihin yun? CO2, ano yun? Anong chemical compound yun? Oh, carbon dioxide, di ba? CO2. AU. Ha? AG. Oh, yun ang gold. Okay? Oh, mali ako. Baliktad. No? Yung AU, gold. Yung AG, silver. O, di ba? General information. Hindi mo kailangan na maging first honor para malaman mo. Tinuturo ng lahat ng teacher yan eh. Di ba? Dapat medyo nag-improve po tayo dyan po sa area na yan. 3 branches of the government. Ano-ano? Executive, legislative, and judiciary. O, di ba? Meron palang ganun. Meron palang ganun. And they are co-equal. Wala silang pakialaman. Meron palang ganun. So, dapat po itong mga ganito, medyo na-aware po tayo sa mga ganito. Ano ang capital ng United States? Hindi ho California. Puro California, alam natin eh. No? Ano? Washington, D.C. No? At meron dalawang Washington sa Amerika. Washington, D.C. tsaka Washington State. Magkaiba pa ho yung dalawang yun. Ng mga general information, dapat po nag-grow din po tayo sa wisdom, nag-grow po tayo sa knowledge, subject, verb, agreement. Diba? Kapag gagawa tayo ng sentence construction, dapat po nag-agree po yung dalawang yan. Dapat umuunlad ang isip. Hindi puro paganda. Ibang mga tao, ganda-ganda, bland yung hair. Pag nag-English, balu-baluktot. Diba? Pag tinanong mo kung 1 plus 1, mali. Diba? Hindi puro paganda. Dapat nag-i-improve din po tayo mentally. Also, love learning. Mahalin po natin, natututo ko. Matuwa tayo kapag natututo tayo. Kahit may konting effort, improve po natin yung intellectual knowledge po natin. Meron po kong, do not judge me may kukwento po ako sa inyo. Alam niyo ba, minsan nagdemanda ako. May dinimanda ako. Minsan, grabe itong pastor na to, nang didemanda ng tao. Hindi o, nagdemanda ako, no? Just for the purpose na ma-experience ko at malaman ko kung ano ba nangyayari pag nagdidemanda. Meron nung bumangga sa kotse ko, binangga sa likuran. Pagkatapos po, nung aregluhan na, umami na siya yung nakabangga, pero biglang umatras. So, nagtago, biglang ayaw mag-reply. Sabi ko, good opportunity, magdedemanda nga ako. Nagdemanda ako. Tapos, nakapasok ako sa loob ng korte, nakakita ako ng mga testimonies, nakakita ako ng mga nagsasagutan na abogado, ganyan-ganyan. Tapos, umattend ako. Tapos po, nung dumating na yung sulat sa akin, na-aarestuhin na yung dinimanda ko, biglang tumawag sa akin. Tapos nag-usap kami. No, ang sabi ko, sige, atras ko na yan. Ang sinisingil sa kanya, halimbawa ay pagpalagay na, sinisingil sa kanya 30,000, halimbawa, para dun sa kotse. Sabi ko sa kanya, hindi, ang bayaran mo lang sa akin mga 5,000. Sabi ko gano'n. Hindi ko naman hinahabol talaga yung yung paggawa. Hindi ko habalak kumita. Tama na yung mapagawa lang yung damage. Tapos matuto ko doon sa buong experience na yon. No, at alam nyo, na-enjoy ko po. Nalaman ko na libre pala magdemanda. Ang hindi libre na magdemanda, yung mga criminal cases. Babayad ka dyan. Tsaka pag kumuha ka ng abogado, babayad ka ng acceptance fee. Pero kung yung mga tulad sa amin, mga civil cases na gano'n, libre pala. Kaya nung nasa korte po ako, tinitignan ko yung listahan ng mga nagdidemanda, oral defamation. Alam niyo oral defamation? Minura siya, dinimanda. Ano pa? Meron pa yung unjust vexation. Ano yung unjust vexation? Napangitan sa'yo, dinimanda ka. Yung pinalungkot mo ako na wala naman tamang dahilan, yung unjust vexation. Yung mga simpleng ganun lang po, may mga nagdedemanda kasi nga libre. No, learn. Ang sarap matuto. No, ang sarap yung umuunlad po yung kaalaman natin. So what is your latest learning? Ano yung huling natutunan mo sa buhay na ito? Kahit matanda na po tayo, may natututunan pa rin tayo. Pero importante, learn the Bible. Kasi ang dami pa nating hindi alam sa Bible. Alam niyo ba kung sino ang asawa ni Moises? Okay, so marami siyang asawa actually. Pero si Zipporah na lang yung pinakakilala. Ay yung nanay ni Moses. Si
Sino? Jochebed. Si Jochebed. At tama po, no? Marami pa tayong hindi alam sa Bible. Kasi ang Bible, ang kapal-kapal. Ang pinag-aaralan natin ngayon, ilang verses lang. Bago ho natin matapos ang buong Bible, siguro mga 50 years. Para may sermon ko po lahat yan. Ang dami. So, aralin ho natin ang Bible. Dagdagan po natin ang knowledge natin intellectually. Hindi po tayo papayag na yun na lang yun. So, ganun man, ano po? Ang maganda po sa verse 3, pakibalik tayo sa verse 3 please. Tingnan niyo po itong verse 3 nito. Verse 4. Sabi po ni John, I have no greater joy, yung susunod na verse. Sabi niya, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Sabi po niya sa verse 3 kanina, sabi niya, I have great joy. Sabi niya, it gave me great joy to have some brothers come and tell about your faithfulness. Ginamit niya yung word na great. Sabi niya, I have great joy. Hindi lang siya joyful. Great yung joy niya. Dahil yun daw pong kanya mga tinuruan ay nag-grow sa faithfulness to the truth. No, hindi naliligaw. Faithful to the truth. Pero tingnan niyo pong ginamit na word dito. Hindi great. Ano ginamit na word? Greater. Great na nga yung joy niya eh. Pero meron po siyang greater joy. Ano yung greater joy niya? Na yung kanyang mga anak ay walking in the truth. No, parang dito po sa church natin, I have great joy na tayo pong lahat ay nagba-Bible study, tayong lahat ay nakikinig, nagte-take notes, nagtuturo. I have great joy. Pero I will have greater joy kapag kaya pong pinag-aaralan natin ay ano? Ina-apply po natin. No? Truth is good. Teachings are good. But it is higher when we apply the Word of God. Higher po yan. Mas maganda po yan. What gives John greater joy? Walking in the truth, which is application. So, seek to be higher practically. Yun po pinag-aaral natin, dapat practical na apply po natin sa buhay po natin. Meron ba kayong kilalang tao, matalino sa school, bobo sa pag-ibig? Dami, oh. Dami, no? Baka nga meron dito nun, eh. No? Ang dami niyan. Parang siya siya laging wagi pagdating sa school, pero siya laging sawi pagdating sa pag-ibig. Ang daming ganon. Magtataka ka, bakit ganon? Hindi niya ba napansin na niloloko lang siya? Hindi niya ba nakita? O minsan meron nangyayari po yung mga ganyan. So, dapat... pahina. Okay na yung kanina siguro? Okay lang ba yung kanina? Okay lang yung kanina. Ayan. Okay na rin. Pakilakas na lang ito kung kulang. Ayan. Okay, so, balik po tayo. Point number 1 pa lang, ano? Balik tayo sa point number 1. Hindi. Number 4 na pala. Naligaw ako eh. Anong oras na ba? Ayan. So, dapat po tayo ay ina-apply ang pinag-aaralan po natin. Ano nangyayari sa isang tao? Ito, listen to me. Ano nangyayari sa isang tao na ang daming alam sa Bible? Alam lahat ng katuruan sa Bible, pero hindi na-apply. Ano nangyayari? Siya ay nagiging isang... Ano tawag sa kanya sa Bible? Hangal, mangmang. Pero meron po silang grupo sa Bible. Ang tawag, Pariseo. Diba? Naging Pariseo. Yung mga Pariseo, sabi po sa amin noon, ang gagaling daw niyang mga yan. Pagka binuksan mo raw yung Bible, tapos tinuro mo daw na gano'n, alam nila kung saan tumuro yung Bible. Ganon daw kauusay itong mga Pariseo na ito, kabisado. Ngayon, di tayo nagme-memorize eh. Pero sila, memorize nila talaga ang scripture. Genesis, hanggang, wala pang Revelation noon eh, hanggang Malakay. No, memorize nila. Wala naman sila masyado magawa noon eh. Di naman katulad natin ngayon, dami-dami natin sabay-sabay ginagawa. Nagluluto, habang naglalaba, habang nagchichismisan. Ang dami natin ginagawa. Pero sila noon, di ba, tutok lang sila, memorize sila. Ganon sila kagagaling. Pero, hindi naman sumusunod, mayayabang, ano pa, judgmental, matitigas ang puso, mapapride, di ba? So tayo po, ang church, lagi ho tayong merong ganyang threat na kailangan natin balansehin. Gusto natin magturo tayo na magturo. Ito sabi sa Bible, ito ang pinapaniwalaan natin, pero dapat makita po natin na nababalanse.
na hindi ho pumapasok sa ulo lamang. Yun pong pinag-aaralan po natin. Kahapon, nagkaroon po tayo ng mini-Olympics. Alam niyo po, nagpe-pray ako nung the night before. Nagpe-pray ako, Lord, wala sana magsuntukan. Nagpe-pray ako, Lord, wala sana magdayaan. Wala sana magreklamuhan. No, baka mamaya, no, pagka-awarding na, biglang meron nagpo-protesta. Dinaya ako! Dinaya kami! So, awa ng Diyos, wala naman. Sa pagkakaalam ko, nakauwi naman lahat ng walang pasa. wala naman nagbugbugan kahapon. So, maayos naman, no? So, praise God. So, dapat po, nakikita yung pong pinag-aaralan natin. Kasi pwede ka umattend ng umattend. Actually nga, pwede ka magsama ng pusa dito, aso dito eh. Maririnig niyo lahat ng teaching, hindi naman niya i-apply. Magsama ka ng parrot. Yung parrot na yun, uulitin niya yung sermon ko. Hindi naman niya ina-apply. So, dapat po, ina-apply po natin lahat ng pinag-aaralan po natin dito. Parang pagluluto lang yan eh. Na-apply po dapat yan. Diba, habang natututo kang nagluluto, habang natututo kang magluto, yung luto mo ay sumasarap. Alam mo namang habang natututo ka, hindi sumasarap yung luto mo. Kaya natuto ka, nag-aral ka pa ng culinary, 4 years, pagkatapos pag-graduate mo, mas masarap pa yung luto sa karinderya kaysa sa luto mo. Di ba? Lugi. So dapat, habang natututo kang magluto, sumasarap ang luto mo. Ganon din sa Christian. Habang umaattend ka ng church, umaattend ka ng Bible, umaattend ka ng discipleship, nagiging mas mabuti ka na anak ng Panginoon. Yun ang pruweba na tayo po ay natututo talaga. Because higher things are not intellectual. Higher things are practical. Hindi po tayo kasali sa intellectual Christianity. Kasali po tayo sa practical Christianity. Nakikita sa buhay, na kahit may persecution, kahit na tayo ay ayaw i-reserve ng iba. Halimbawa, example lang yun, no? Diba? Nakikita po sa buhay natin yan, na tayo po ay marunong magpigil sa sarili, marunong magpatawad, at marunong magmahal. Importante po yan. So, ang hamon ko po sa atin, start having your own disciple. Kung ikaw ay wala pang dinidisciple, matagal ka ng Christian, mag-disciple ka na. Kung ikaw ay matagal ng Christian pero wala pa nag-disciple sa'yo, magpa-disciple ka na. Sabihin mo, Kuya, Pastor, gusto ko magpa-disciple. Sino bang pwede mong i-assign sa akin para maging disciple ako? O kaya, pwede na ako mag-disciple, Pastor. Sinong pwedeng naghahanap dyan? Ma-assign natin sa discipleship. Nung mag-grow po tayo, kasi ito po yung inuutos po ng Panginoon sa atin. Start to have more involvement. Alam niyo ba, merong level, tayo po rito ngayon, pag tinignan mo, parang isang level lang. Pero meron pong level talaga ang involvement. Una-una po, okay, level 1, attender. Meron naman tayo dyan, okay? Attender. Sino po sa atin dito yung tingin niya attender lang siya? Ano ibig sabihin nun? Attend ako. Attender nga ang tawag sa akin, di attend lang ako. Pero pagka merong gawain ng church, hindi na ako kasali dyan. Kasi attender lang ako ng Sunday. Okay, attender. Ang susunod po dyan ay member. Ano pinakaiba ng attender doon sa member? Yung attender, uma-attend lang. Tapos noon, wala na. Wala nga siyang masyadong kakilala. Pero yung member, kahit pa paano, nag-a-attend na siya, tapos feeling pa niya na kasali siya. Na member ako dyan. Na hindi ako attender lang. Attender, nakikisilip lang yan. Pero yung member, kasali ako dyan. Pag tinanong ka, ano church mo? Yun ang church ko. Day by day bikutan. Sinasali mo yung sarili mo. Tinuturing mo sarili mo na bahagi bilang member. Pero hindi pwede hanggang member ka lang. Dapat maging disciple. Yan yung susunod. Kasi meron po talaga, member, andyan sa mga gawain, umaattend sa mga gantot ganyan, pero disciple ba? Hindi siya disciple. At pagka ikaw ay ang ibig po sabihin ng disciple, somebody who is being trained to become like Jesus. Na masunod yung pananampalataya sa Panginoon. At pagkatapos po, when you become a disciple, gagraduate ka syempre. Ano susunod? Discipler ang susunod. Kasi alam nga namang disciple ka habang buhay. Diba? Magiging discipler ka na after nyan. After noon, ikaw ay magiging mentor. Ano po yung mentor? Ang mentor, ito naman po yung disciple mo, ikaw ang discipler niya, yung disciple mo, gusto na niya maging discipler din, ime-mentor mo naman ngayon siya para maging discipler siya. Yun po ang susunod na level niyan. At pagkatapos po niyan ng mentor, tsaka lang ho magkakaroon ng worker.
No, ideally, no, siya lang magiging worker, siya lang ma-assign na leader ng ganito, coordinator ng ganyan, tsaka lamang po siya mapupunta doon sa level na yon. At kapag ka siya po ay nasa level 6 na, may panghuling level po tayo, leader. Tsaka ngayon magiging leader. Yan po yung strata niya, yung spectrum niya. Minsan po, nagiging problema, kakadalo-dalo pa lang sa church, attender na, dahil siya ay graduate ng ganito, dahil siya ay ganyan, professional, dahil siya ay ganyan, patatalunin ka agad sa leader. Yun ang iba nagiging leader, hindi naman po discipler, hindi naman disciple. Ano nangyayari? Minsan, hindi pa nag-discipleship, naging worker. Ano nangyayari? Di giyera patani. Kasi meron pang pride, meron pang yabang, meron pang silipan. Bakit siya? Bakit siya? Bakit ako ganun? Nakakaroon ng gulo. Kasi po hindi nag-go through the process. Tumatalon doon po sa process na yan. So, saan ka kaya dito? No? Huwag mo nang sabihin, no? Sa sarili mo na lang. Saan ka dito? Number 1 to 7 na ito. And determine natin yan. At kung na-determine mo na kung saan ka dyan, saan mo gusto dyan? Anong number ka ngayon? At anong number gusto mong maging? Huwag niyong pansinin yun. Pinapatawad na namin kayo, ate. Diba? Anong number ka ngayon? At anong number mo gustong maging? Yung sagot mo dyan will determine kung gaano ka kaseryoso. No, kung ano yung iyong goal sa sarili mo bilang Kristiyano. I hope lahat tayo ang goal natin dyan. Lord, gusto ko number 7 po ako. Kasi dyan talaga nag-grow. Dyan nakikita natin may pinupuntahan po tayo. At yun po yung goal natin dito po sa church natin na ito. Hindi po tayo maging attender habang buhay. Hindi po tayo maging member habang buhay. Kaya sabi natin kanina, hindi tayo nagpapadami ng member. Nagpapadami po tayo ng discipler. And onwards, workers and leaders. Alam niyo po, masakit sa ulo. Sorry huwag niyo po kayo magalit sa akin. Masakit sa ulo ang sangkatutak na attender at sangkatutak na member lang. Wala kang katulong sa ministry. Wala kang kasama sa paglakad patungo sa goal. Wala kayong ma-achieve. Buhat-buhat mo lahat dahil attender tsaka member lang. Kailangan po natin maraming disciplers, maraming leaders, maraming workers, maraming teachers. Yan po ang kailangan natin. Yan po ang ibig sabihin ng church. We are one body moving together for the glory of God. So, I hope sama-sama po tayo sa goal natin na ito. No, personal, maging personal na ano po natin yan sa sarili natin. Itong gusto ko, Lord, na marating sa buhay ko. Amen. Tuloy po natin. Panghuli na po ito. Seek to be higher in good works. Okay. Sabi niya sa verse 5 and 6, Dear friend, you're faithful in what you're doing for the brothers, even though they are strangers to you. Sabi niya, faithful ka sa ginagawa mo. Meron siya mga good works kahit hindi mo siya kilala. Faithful siya sa good works. Yet, verse 6, they have told the church about your love. Maganda po yung good works. Dapat po ang mga Christian, pabrika ng good works. Ang mga Christian dapat. Pero meron po mas matindi kaysa good works lang. Ito po ay labor of love. Yung ginagawa mo, may kasamang pag-ibig. Alam na po natin yan. Mga Pilipino po tayo, nakikita natin po yan sa paligid. Alam na po natin na it is possible to do good works without love. Nakita po natin sa paligid natin yan. Minsan may mga politiko, kinakamayan ka, hinahalikan ka, niyayakap ka, hindi ka naman talaga mahal. Kasi ginagawa niya lang kapag ka-eleksyon. Minsan merong mga, makikita tayo ng mga waiter, ang bait-bait ng waiter sa'yo, dahil, di ba, gusto niya mag-tip ka. Pero pag di ka nag-tip, galit na sa'yo. Ichichismis ka pa. Liit mag-tip niya, no? 10 piso. May 10 piso pa ba ngayon? Di ba? Good works, kasi mayroong plano. No? May kabig, kaya good works. Maraming tayo nakita sa ganyan. Minsan po, meron pa nga tayo mga nakita, nag-a-attend ng church, nag-a-attend ng prayer meeting, nag-a-attend ng ministry, kasi may hinihiling. Lord, sana po, siya ibigay niyo sa akin. Meron gano'n, Lord, sana po makuha ko yung deal. Minsan meron mga gano'n, Lord, sana pumasa ako. Meron mga gano'n. Pero pag nakuha na yung deal,
Pagka pumasa na, asa na? Wala na. No, it happens. No, hindi naman natin kailangang magmaang-maangan lahat. Alam na natin yan. It happens all the time. Pero importante po, merong hindi lang good works. Seek to be higher. Yung works na yan, maganda na, pero merong labor of love na kasama. Because love puts value to the action. Diba sabi ko nga before, yung chiclet, basura lang yan eh. Yung balat ng chiclet, basura yan. Pero pag yung taong mahal mo, nilagay niya ng, I love you to the moon. Itatago mo yung chiclet na yon, yung balat na yon, it becomes valuable. Yung basura became valuable kasi sinulatan niya ng, I love you to the moon. Tapos pag binaligtad mo, and back. Nagkaroon ng value yung basura. Ganon din po tayo mga kapatid. Yun pong mga ginagawa natin sa Panginoon. Pag may kasamang pag-ibig, it's valuable. And at this point, hayaan niyo po na magpasalamat ako. Kasi po, ito pong church natin, I praise the Lord. Dahil mahigit sa kalahati po ng church po natin, volunteer workers. Yung ba? Nagkaroon po tayo ng mga listahan. Sino-sino ba volunteer workers natin? Napakarami po nating volunteer workers dito po sa church na ito. At alam niyo po, para sa akin, yung pong volunteerism is the sweetest form of labor. Ito po yung talagang sila yung mga nagtatrabaho pero nakangiti. Sila yung nagtatrabaho, hindi nagrereklamo, hindi nagbibilang, bakit siya? Bakit siya? Ba't ako na naman? Alam niyo po kung sino yung mga ganon, yung mga may sweldo. Sila yung, ako na naman, siya naman. Yun. Pero yung mga volunteer, sila pa yung, ako na. Nag-uunahan pa sila. Kaya po yung mga workers natin, I would like you to know that I appreciate so much yung ginagawa po ninyo sa church po natin. Yan po nagsya-shuttle sa atin, papunta rito. 6:30 ng umaga, nasa sa amin po yan, kukunin po yung sasakyan. Pagdating po rito, ito po mga worship team natin, ito po mga technician natin. Nakita nyo, ang dami-daming mga wire dyan and everything. Sineset up po nila lahat dyan, kinakabit nila po lahat dyan. At pagkatapos po, habang nanananghalian na po tayo lahat, tinatanggal po nila lahat yan, tinitiklop, kinakabit, inaayos, ilalagay doon sa sasakyan, bubuhati na naman. Tapos iuuwi na po na naman yung sasakyan doon po sa garahe niya. A lot of people are working para po itong ating Sunday morning worship na to ay umandar ng umandar. And during the week, andyan ho yun, nag-i-schedule natin ng silya, nag-i-schedule nitong lugar na ito, andyan po yung mga transaction, andyan po yung mga prayer team natin, andyan po yung mga Bible studies natin na umaandar. Napakarami po nating workers sa church na ito. Kaya isang napakalaking kagalakan po yon. At naniniwala po ako, labor of love, itong mga volunteers na ito. Kasi hindi naman natin sila sinusweldohan. Hindi naman natin sila binibigyan ng Actually, inaabotan natin sila ng konti, pang yosi lang. Pero, joke lang ha. Uy, joke lang ha. Naka-FB live tayo ha. Siyempre, meron tayong kaunti. Siyempre, pupunta sila rito. Pang-almusal man lang. Di ba? Pang-tanghalian. Napakalit na bagay. Napakalit na bagay kung ikukumpara doon po sa labor, doon po sa trabaho na ipinuput in nila. Yun yung mga nabanggit ko kanina, pag tinanggal niyo po ang isa doon, baka hindi tayo gumana. O baka biglang tayo. Kunyari, nakalimutan. Imagine nyo, nakalimutan i-book itong mga silya. O, wala tayong silya ngayon. Diba? Nakalimutan i-book itong lugar. O kaya hindi dumating yung technicians natin o hindi dumating yung mga natin. Salamat po sa mga volunteer workers natin. At nawa po, dumami pa yung mga volunteer workers natin. Nawa po ay hipuin ng Panginoon at sabihin natin, Pastor, sawa na ako na attender, sawa na ako na member, sawa na ako na ganito. Gusto ko maging disciple, gusto ko maging discipler, gusto ko maging worker, and eventually gusto ko maging leader. Kasi doon, ang ibig sabihin ng message natin ngayong umaga, you seek to become higher. Refuse to become an ordinary Christian. Refuse to become just a normal Christian. Kundi hamunin mo ang sarili mo sa tulong ng Panginoon to improve from good to excellent for the glory of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. At manalangin po tayo. Ama namin, salamat po sa inyo sa napakagandang araw na ito. Salamat po sa salita mo na inyo pong ipinahayag sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo.
At salamat po, Panginoon, sa dugo mo na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay wala ng dahilan para hindi po umunlad. Nawa po, Panginoon, hamunin po ninyo ang bawat isa sa amin. Napakaraming kailangan tapusin. Napakaraming kailangan gawin at i-accomplish for the glory of your name. At nawa po, Panginoon, ang church po na ito at ang mga anak mo na ginagamit at tinatawag mo sa church na ito ay magamit mo po, Panginoon, na instrumento ng inyong pag-ibig at ng inyong kaligtasan. Lord, salamat sa aming time together. We love you. We worship you from our hearts. In Jesus' name, Amen. Amen.